Showbiz Fanatics, isang programa sa GMA abay mukhang nanganganib matanggal na sa ere dahil sa patong-patong na reklamo mula kay MTRCB Chair Lala Soto. Tito Sen, ginagawa ng issue dahil sinabi ng kanyang anak ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong panonood. And for today's video, ito na nga po, naglabas na po ng ilan sa mga statements si MTRCB Chair Lala Soto kaugnay po sa isang programa ng GMA7 kung saan ito po ay tambak-tambak ang mga reklamo, no? Sabi nga parang ito po ay mawawala na sa ere soon. So ayon po sa isang online news sa Showbiz, PSN Pilipinas Pilipinas Star ngayon, kung saan ito po ay isinulat ni Salve Asis last January 31st, 2024. So ito po yung ilan sa mga natatawang inamin ni Movie and Television Review and Classification Board MTRCB Chairperson Lala Soto na isa sa favorite TV show at pinapanood niya sa kasalukuyan ay ang It's Showtime, particular na yung portion ng Especially for You. Bumubuhos ang papuri para sa segment na ito, lalo na at nagbubukas ito ng malayang diskusyon tungkol sa kasarian at gender expression ng tao. Nakakaiyak kasi yung ibang kwento, maiksing paliwanag niya. Pero, alam ba to ng daddy niya? Ito yon, parang kasing iniintriga, ito pong si Tito Sen at ang kanyang anak na si Lala Soto dahil nanonood. Normal lang yun kasi si Chairman Lala Soto po is po siya, sa MTRCB siya. Kaya lahat talaga ng programa pinapanood niya. Kumbaga parang nilinaw niya lang na talagang natutuwad siya at kino-commend niya ang It's Showtime for following the rules. Sabi niya, pero alam ba to ng daddy niya na former Senator Tito Soto na pinapanood niya ang kahead ng Eat Bulaga? Lahat naman pinapanood ko, sabi niya. Natatawa pa ulit na sagot ni Chair Lala kahapon habang kausap ang miyembro ng Society of the Philippine Entertainment Editors PID sa kanyang tanggapan. Maalalang sinuspinde ang MTRCB ang It's Showtime last year for 2 weeks dahil sa mga reklamo, particular na yung salandian ng magkarelasyong Vice Ganda and Ayon Perez, nagnanagdilaan ng cake. But anyways, ang series palang abot kamay ang pangarap ni Jillian Ward ang pinakamaraming reklamo. Ayaw i-particular ni Chair Lala kung anong klaseng mga reklamo yon. Gayon din naman, anya ang Batang Quiapo and Black Rider. Kakapatawag lang nila sa production team na magkatapat na action series ni Coco Martin and Ruru Madrid. Normal naman yon dito sa MTRCB. Almost everyday may mga production or show kaming pinapatawag. If not almost, it's really everyday, sabi ni Chair Lala. So nilinaw niya talaga na every now and then may pumupunta po dun sa lugar niya, sa opisina nila at pinapatawag to give their warnings or para sabihin kung ano yung mga dapat nilang iwasan. So base po dito, 2 show po sa GMA7 ang nanganganib kasi parang tambak-tambak nga daw. Una, yung Black Rider, and then pangalawa po yung Abot Kamay ang Pangarap ni Jillian Ward. Sinabi rin niya na pagkatapos ng 2-week suspension nung nakaraang taon sa Showtime ay mas maging mabait na ang programa at very cooperative na raw ang mga production sa kanila. Pero kinumpirma niyang tuloy pa rin ang investigasyon sa mga nagbanta sa kanya noon at deadman na rin siya sa bashers. Sabi niya, don't let it affect you by not. Just don't read it. Parang you don't want to listen to opinion that don't matter to you. Maapektuhan lang ako pag sinabi sa akin ng mga magulang ko, sabi niya. Pag sinabi ni Tito Sen tsaka ni Miss Helen Gamboa, mas mahigpit nilang binabantayan ang TV show dahil mas napapanood ito ng mga kabataan like sa movie na may rating silang ibinibigay.
Pero medyo malungkot ay hanggang ngayon wala pa silang control sa mga streaming platform kung saan dapat amyendahan pa ang halos 4 na dekada ng charter ng MTRCB para mabigyan ng authority ang ahensya na harangan at tanggalin ang mga nilalaman ng social platform na hindi akma sa moral values ng mga Pilipino. Ang mga aming limited jurisdiction hinders the board from addressing the increasing number of complaints in an appropriate content na napapanood through online streaming platform. Sabi niya pa, kaya naman ang mga magulang ang kanilang ginaguide kung paano bantayan ng mga kabataan sa responsableng panonood sa pamamagitan ng kampanya nila sa responsableng panonood. Si Senator Robin Padilla sa Senado upang mapabilis ang pag-amend nito. So, ibig sabihin po, push na po talaga nila na gusto po nila is bago pa po matapos ang taong 2024 ay mapasok na rin ng MTRCB ang streaming platform kasi karamihan po dyan parang wala kasi silang say dyan dahil under po yan ng mga streaming or social media platform, hindi po siya under ng MTRCB. Sa desisyon ng MTRCB noong January 24, sinabi nito ay pinagbabawal ng MTRCB ang programang pang-telebisyong private convos with Doc Rica ng eksportasyon, pangungopya, distribusyon, benta, upa, pag-ere sa lahat ng platform ng media sa ilalim ng jurisdiction ng MTRCB. Epektibo sa oras na naging pinal ang desisyon. Sa incident report na isinabmit ng Monitoring Inspection Unit ng kay MTRCB Chairperson noong August 24, 2023, idinidiin na episode ay naglalaman ng mga usapin ng mga karanasan at mga sexual na pantasya kasama ng paggamit ng hindi angkop na pananalita. So dito po talaga yung todo bantay po sila. Kaya po si Chairman Lala Soto talagang binabantayan lalo-lalo na sa noontime program, no? Talagang kailangan wholesome lang. Kaya nga po kamakailan nag-trend din po ang isa sa mga episode ng Especially for You kung saan meron po doon isang contestant na sumali sila as a couple, ngayon hiwalay na sila. Tapos itong si Vice Ganda, parang todo talaga yung pandidikdik niya, talagang galit siya dun sa isang lalaking contestant na sumali. Dahil parang may utang siya dun sa ex-girlfriend niya at tinanong siya kung kailan siya magbabayad, pero ang sagot niya, pag nakaluwag-luwag, samantalang lahat ata ng suot niya during that time ay bago. So talaga nakita natin na parang sobrang nagalit, sabi nga ni Vice Ganda, parang nasundo daw yung inis niya, yung kanyang kumbaga nasundot mo yung yung inis ko, parang ganun. Tapos according naman sa mga manonood na tila baga parang binastos daw ni Vice Ganda yung kanilang contestant at ipinaliwanag naman, ako po napanood ko yun ni-replay ko kasi yun at nakita ko naman na wala naman pong violation na naganap doon, kaso nga lang syempre parang pinag-iinitan hindi ko alam kung sino po yung may kagagawa na parang pinag-iinitan ng It's Showtime dahil ba sinabi ni Joey De Leon, Sir Joey De Leon na mas gusto niya ang It's Showtime kaysa po doon sa isang noontime program na pilit na inaagaw yung Eat Bulaga. So, kayo na pong musga. Mag-comment lang kayo sa comment section natin. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!